Magandang gabi sa inyong lahat. Ang kwentong ibabahagi ko ngayon ay nangyari noong 12 taong gulang pa lang ako. Ngayon ay 35 na ako. May sarili ng pamilya at trabaho. Pero may ilang alaala talaga na kahit gaano na katagal ang lumipas ay hindi mabubura sa isip. Ito ang isa sa mga iyon. Hindi ko nasasabihin ang tunay na pangalan ng barangay dahil hanggang ngayon ay may mga kamag-anak pa rin kaming nakatira doon. At ayokong isipin nilang sinisiraan ko ang lugar. Ang masasabi ko lang, ang barangay na iyon ay nasa isang bahagi ng Rizal at ang pangalan nito ay katunog ng isang halaman. Taga Maynila talaga kami. Doon ako ipinanganak at lumaki. Ang buhay namin noon ay simple lang. Si Papa ay nagtatrabaho sa isang maliit na kumpanya sa Quezon City, habang si Mama naman ay may maliit na karinderya sa harap ng bahay namin. Nakatira kami sa isang masikip na eskinita kung saan halos dikit-dikit na ang mga bahay. Kapag umaga, gigising ka sa busina ng jeep, sa sigawan ng mga tendera ng pandesal, at sa ingay ng mga batang naglalaro sa kalsada kahit hindi pa sumisikat ng husto ang araw. Maliit lang ang bahay namin. Isang kwarto lang yun na halos lahat ng gamit ay magkakadikit. Kapag natutulog kami, minsan kailangan pang mag-adjust ng pwesto para magkasya kaming lahat. Ang bintana namin ay nakaharap sa pader ng kapitbahay, kaya kahit tanghaling tapat ay parang madilim pa rin sa loob ng bahay. Sanay kami roon. Pero madalas kong marinig kay Mama na pangarap niyang magkaroon ng bahay na may bakuran at maraming puno. Dumating ang panahon na nagsimulang sumama ang kalasugan ni Papa dahil sa stress at polusyon. Naisip ng mga magulang ko na baka mas mabuti kung lilipat kami sa probinsya. Nagkataon namang may kamag-anak si Mama sa Rizal na nagsabing may murang bahay na pwedeng upahan sa kanilang barangay. Tahimik daw doon, presko ang hangin at malayo sa gulo ng syudad. Noong una, ayaw ko pang umalis ng Maynila. Iiwan ko ang mga kaibigan ko at lilipat sa lugar na wala akong kakilala. Pero wala naman akong magagawa dahil bata pa ako noon. Kaya isang araw, isinakay namin sa maliit na truck ang lahat ng gamit namin at tuluyan ng lumipat. Habang papalayo kami sa Maynila, unti-unting nawawala ang mga matataas na gusali at napapalitan ng mga puno at bukirin. Hindi ko makakalimutan ang unang beses na nakita ko ang barangay na iyon. Napapalibutan ito ng malawak na palayan. Ang hangin ay malamig at mabango dahil sa amoy ng mga damo. Ang mga tao ay tila hindi nagmamadali. May mga nakaupo sa harap ng bahay at nagkukwentuhan habang ang iba naman ay nagdidilig ng halaman. Iba ang pakiramdam ko noon. Para akong napunta sa lugar na malayo sa lahat ng nakasanayan ko. Ang bahay na inupahan namin ay maliit lang din, pero mas maaliwalas kaysa sa bahay namin sa Maynila. May bakuran ito at isang puno ng mangga sa gilid. Sa unang gabi pa lang namin doon, napansin ko na sobrang tahimik ng lugar. Wala kang maririnig na busina, wala ring mga sasakyang dumadaan sa 10 oras ng gabi. Kuliglig lang ang maririnig mo at kung minsan ay tahol ng aso. Pero may isang bagay na agad kong napansin. Sa likod ng barangay ay may isang malaking bundok at sa gitna mismo ng bundok na iyon ay may isang napakalaking puting krus. Hindi siya nasa tuktok, hindi rin mukhang bahagi ng isang simbahan. Nakatayo lang siya sa gitna ng bundok. Parang may nagbaon ng isang napakalaking poste doon. Sa umaga, kitang-kita mo siya. Sa hapon, kapag tinatamaan ng sikat ng araw, mas lalo siyang mapapansin. At sa gabi, kahit madilim ang paligid, parang alam mong nandoon pa rin ang krus. Noong una ay wala naman akong iniisip. Akala ko ay bahagi lang iyon ng isang simbahan o isang pasyalan. Pero napansin kong tuwing tumitingin ako sa krus na iyon ay may kakaiba akong pakiramdam. Hindi ko maipaliwanag.
Hindi naman ako natatakot pero parang may bigat sa dibdib ko. Pagkalipas ng ilang araw ay nagsimula na kaming makilala ng mga kapitbahay. Mababait naman ang mga tao roon. Halos lahat ay magkakakilala. Kapag may bagong mukha, mabilis itong napapansin ng buong barangay. Madalas kaming puntahan ng tita ko na matagal nang nakatira doon. Siya ang tumulong sa amin para makahanap ng bahay. Isang araw habang nakaupo kami sa harap ng bahay, tinanong ko siya tungkol sa puting krus. "Tita, ano po ba yung malaking krus sa bundok?" Saglit siyang tumingin doon bago sumagot. "Matagal na yan." "May simbahan po ba roon?" Umiling ang tita ko. "Hindi ko rin alam kung bakit nandoon yan. Basta noong bata pa ako, nandyan na yan." Pagkatapos noon ay nag-iba siya ng usapan. Napansin kong parang ayaw niyang pag-usapan ng tungkol sa krus na iyon. Lumipas ang ilang linggo at nagsimula na kaming masanay sa buhay probinsya. Masaya rin pala. Nakakapaglaro ako sa malawak na kalsada, nakakahabol ng tutubi sa palayan at nakakapagbisikleta nang hindi kailangang mag-alala sa mga sasakyan. Pero may ibang bagay akong napansin. Parang madalas may burol sa barangay. Noong una, hindi ko ito pinansin. Sabi ko sa sarili ko, baka nagkataon lang. Ngunit pagkatapos ng ilang araw, may isa na namang namatay. Makalipas ang isang linggo, mayroon na naman. Minsan kapag gabi at naglalakad kami ng tita ko, may makikita kaming tolda at mga puting ilaw sa labas ng bahay ng isang kapitbahay. "May patay na naman?" tanong ko. "Oo," simpleng sagot ng tita ko. Hindi ko yun masyadong inisip dahil bata pa ako ng mga panahong yun. Pero habang tumatagal, parang napapansin kong masyado itong madalas. 3 buwan pa lang kami sa lugar pero parang mahigit 10 beses na akong nakakakita ng burol. At doon nagsimulang mabuo sa isip ko ang tanong na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin masagot. Normal lang ba talaga iyon? O may ibang dahilan kung bakit tila nauubusan ng inilalamay ang maliit na barangay na iyon? Ang sagot sa tanong na iyon ay unti-unti naming nalaman sa isang hapon na hindi ko kailanman makakalimutan. Isang hapon na nagsimula sa simpleng pag-akyat sa bundok at nagtapos sa isang gabi ng pag-iyak, kandila at isang pamahiing hanggang ngayon ay nananatiling sariwa sa aking alaala. Ilang araw matapos kong mapansin na parang hindi nauubusan ng burol sa barangay, dumating ang lola at tito ko mula sa Maynila para bisitahin kami. Malapit kasi kami sa kanila at gusto nilang makita kung maayos ba ang naging paglipat namin. Masaya ako nang dumating sila dahil namimiss ko rin ang dating buhay namin sa syudad. Si Tito ang madalas kong kasama noon. Mahilig siyang magkwento at magbiro, kaya kapag dumarating siya, parang may fiesta sa bahay. Ilang araw silang nanatili sa amin. Sa umaga, inililibot namin sila sa barangay. Tuwang-tuwa si Lola sa preskong hangin at sa mga palayan. Ang sabi pa niya, mas maganda raw talaga sa probinsya kaysa sa Maynila. Pero nang mapansin niya ang malaking puting krus sa bundok, tumigil siya sa paglalakad. "Ano yang nasa bundok?" tanong niya. "Matagal na raw po yan dito," sagot ni Mama. Hindi nagsalita si Lola. Ilang segundo lang niya itong tinitigan bago siya muling naglakad. Hindi ko rin yun masyadong pinansin noon. Kinabukasan, napag-usapan naming mamasyal sa bundok. Ang asawa ng tita ko ang nagsabing sasamahan niya kami dahil kabisado niya ang lugar. Sabi niya maganda raw ang tanawin mula sa itaas at kitang-kita ang buong barangay. Bandang hapon kami umalis noong araw na yon.
Hindi naman ganun kataas ang bundok kaya kampante kaming lahat. Habang naglalakad kami sa sementadong daan, napansin kong unti-unting lumalaki ang puting krus habang papalapit kami. Hindi ko alam kung bakit pero habang papalapit kami roon, pakiramdam ko ay bumibigat ang paligid. Tahimik ang daan, wala kaming kasalubong. Kahit mga ibon ay parang kakaunti. Nang makarating kami sa dulo ng kalsada, may nakita kaming sirang gate. Kalawangin na ito at parang matagal nang hindi ginagamit. Pagpasok namin, may bumungad agad na maliit na puting gusali. 2 palapag ito pero marami ng sirang bintana. Ang mga jealousy ay basag-basag at ang pintura ay kupas na rin. Sa tabi nito ay may maliit na bilog na gusali na parang kapilya. Napapalibutan ito ng mataas na damo at ligaw na halaman. Mukhang abandonado ang buong lugar. "Ano po ito?" tanong ko. Napatingin sa akin ang asawa ng tita ko. "Semenaryo dati." "Semenaryo?" "Oo, matagal nang walang tao rito. Bata pa lang ako, abandonado na yan." Hindi ko alam kung bakit pero nang marinig ko ang salitang semenaryo, parang may malamig na dumaan sa likod ko. Hindi naman ako takot sa mga simbahan o sa mga ganong lugar, pero iba ang pakiramdam doon. Parang may mali. Parang may nangyari roon na hindi ko maipaliwanag. May mga bahagi ng gusali na maitim dahil sa lumang dumi. Ang ibang bintana ay bukas at tila may nakatingin mula sa loob kahit alam kong walang tao. Nagsimula na akong hindi maging komportable. Nakita siguro iyon ni Tito dahil nilapitan niya ako. "Ayos ka lang?" "Opo." Pero ang totoo, gusto ko nang bumaba. Nagpatuloy pa rin kami sa pag-akyat. Habang umaakyat sa sementadong hagdan, unti-unti kong napagtanto ang isang bagay. Ang puting krus na nakikita namin mula sa bahay ay hindi pala simpleng krus. Isa pala itong napakalaking konkretong poste na hugis krus. At nakatayo ito mismo sa loob ng abandonadong semenaryo. Napakalaki nito. Mula sa ibaba ay parang maliit lang siya. Pero nang makita ko ng malapitan, halos hindi ko maaninag ang tuktok nito. Doon ko naisip kung bakit kitang-kita iyon mula sa buong barangay. Parang sinadya talagang makita ito ng lahat. Kuminto si Lola at matagal na tinitigan ang krus. Ang laki pala. Sabi niya. Wala nang nagsalita pagkatapos noon. Maging ang asawa ng tita ko ay parang gusto nang bumaba agad. Ilang minuto lang kaming nanatili roon bago kami nagpasyang umuwi. Habang naglalakad pababa, pakiramdam ko ay may nakatingin sa amin mula sa mga sirang bintana ng lumang gusali. Ilang beses akong lumingon. Wala naman akong nakita, pero hindi mawala ang pakiramdam na may kasama pa kaming iba sa bundok. Pagsapit ng gabi ay maayos naman ang lahat. Naghapunan kami at nagkwentuhan. Pagod kaming lahat kaya maaga kaming nakatulog. Si Tito ang katabi ko sa kama. Tahimik ang buong bahay. Walang ibang maririnig kundi ang mga kuliglig sa labas. Hindi ko alam kung anong oras ako nakatulog. Pero bandang 1:00 ng madaling araw, bigla akong nagising. May sumisigaw. Noong una akala ko ay nananaginip lang ako. Pero nang makinig ako ng mabuti, malinaw na malinaw ang boses. Boses iyon ng isang matandang babae. Matinis, garalgal, at punong-puno ng pagdadalamhati. Diyos ko po, bakit niyo siya kinuha sa amin? Kasunod doon ang malakas na pag-iyak.
Tumayo agad ang balahibo ko. Parang nanlamig ang buong katawan ko ng mga sandaling yon. Nagtalakbong ako ng kumot. Patuloy ang iyak ng matanda. Paulit-ulit at malakas ito na halos parang buong barangay ang nakakarinig. Doon ko napansin na gising na rin pala si Tito. Naririnig ko ang mabigat niyang paghinga. Pagkatapos ng ilang sandali ay bumangon siya. Lumabas siya ng kwarto. Maya-maya pa ay narinig ko ring bumukas ang pinto ng kwarto nila Mama. Hindi ko na napigilang lumabas din. Nasa sala na silang lahat. Anong nangyayari? Tanong ko. Tahimik muna si Mama. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin. Patay ang anak ng kapitbahay. Para akong kinalabutan. May patay na naman? Hindi ko sinasadya ang pagkakasabi ko pero yun talaga ang unang pumasok sa isip ko. Napatingin sa akin si Tito. Pagkatapos ay tumingin siya sa direksyon ng bundok. At sa mahinang boses ay sinabi niya ang dalawang salitang hanggang ngayon ay hindi ko pa rin makalimutan. Puting krus. Pagkarinig ni Lola, lumabas din siya ng kwarto. Mukha siyang seryoso. Sabi na nga ba? Mahina niyang sabi. Namarkahan na ang lugar na ito. Lalong lumakas ang iyak ng matanda sa labas. Tila ba dinadala ng hangin ang bawat hikbi papunta sa bahay namin. Napatingin ako kina Lola. Hindi ko po maintindihan. Tumahimik muna siya bago siya nagsalita. Ang mga matatanda noon, naniniwala na may mga lugar na minamarkahan. Kapag may isang bagay na nakaharap sa isang baryo, minsan nagiging tanda iyon ng sunod-sunod na kamalasan. Pero krus po iyon. Tumango si Lola. Hindi lahat ng krus ay nangangahulugang biyaya. Hindi ako nakapagsalita. Patuloy ang iyak sa labas. At sa unang pagkakataon mula nang lumipat kami sa barangay na iyon, naramdaman kong may mali talaga sa lugar na aming tinitirhan. At ang sagot sa lahat ng iyon ay magsisimula sa kwento ni Lola tungkol sa puting krus at sa dahilan kung bakit ayaw na niyang manatili kami roon ng matagal. Nakatayo kaming lahat sa sala habang patuloy ang pag-iyak ng matandang babae sa labas. Kahit sarado ang mga bintana, rinig na rinig pa rin ang kanyang paghihinagpis. Hindi ko alam kung bakit pero iba ang dating ng iyak na iyon sa akin. Hindi lang ito iyak ng isang taong nawalan ng mahal sa buhay. Para bang may halong galit at pagsusumamo. Na tila may sinisisi siya sa nangyari. Tahimik si Mama habang nakatingin sa labas. Si Tito naman ay nakatingin sa direksyon ng bundok kahit wala naman kaming tanaw mula sa sala. Si Lola lang ang nagsalita. Sabi ko na nga ba, may kakaiba sa lugar na ito. Ano po bang ibig niyong sabihin? Tanong ni Mama. Kuminga ng malalim si Lola bago umupo. Noong bata pa ako, marami akong naririnig na kwento sa probinsya namin. May mga lugar na minamarkahan ng kamalasan. Hindi mo agad mapapansin pero kapag tumagal ka roon, mapapansin mong parang hindi nauubos ang mga trahedya. Sunod-sunod ang namamatay. Sunod-sunod ang nagkakasakit o nagkakaproblema. Tapos may kinalaman po ang krus? Tanong ko. Tumingin sa akin si Lola. Minsan. Nagtaka ako sa sagot niyang yon. Pero krus po yun. Hindi ba dapat mabuti ang ibig sabihin yan? Umiling lang siya sa sagot ko. Hindi lahat ng bagay na mukhang banal ay may dalang biyaya.
Minsan, may mga lugar na may mabigat na kasaysayan. May mga nangyari roon na hindi alam ng mga tao. Baka may nangyari roon sa lugar na iyon. Baka may namatay. Baka may hindi matahimik. Tahimik kaming lahat. Hindi naman ako agad naniniwala sa mga ganoong bagay. Pero dahil sa sunod-sunod na pagkamatay sa barangay, hindi ko maiwasang makinig. Dagdag pa ni Lola, may mga lumang paniniwala na kapag may mga lugar na matagal nang inabandona at walang nag-aalaga, parang may naiiwang bigat doon. At kung may mga taong namatay ng hindi payapa, minsan ay parang nananatili ang kanilang presensya sa lugar. Hindi ko alam kung alin ang mas nakakatakot noon, ang iyak ng matanda sa labas o ang mga sinasabi ni Lola. Pagkaraan ng ilang minuto ay tumayo siya. Kumuha kayo ng kandila. Nagtaka si Mama. Para saan po? Magsindi tayo. Hindi masamang mag-ingat. Nagsindi kami ng kandila sa maliit na altar sa sala. Tahimik kaming lahat habang nagdarasal. Habang nakayuko ako, naririnig ko pa rin ang iyak sa labas. Hindi ko alam kung bakit pero pakiramdam ko ay mas lumamig ang hangin noong gabing yun. Hindi na ako nakatulog ng maayos. Kinabukasan, paggising ko pa lang ay may mga tao nang naglalakad sa kalsada. May burol nga. Patay ang binatang anak ng kapitbahay namin. Hindi ko siya gaanong kilala pero ilang beses ko na siyang nakita sa tindahan. Bata pa siya. Wala pa sigurong 30. Habang nakatayo ako sa labas ng bahay at nakatingin sa tolda ng burol, hindi ko maiwasang tumingala sa bundok. Napatingin ako doon sa puting krus na tahimik at hindi gumagalaw. Pero sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, pakiramdam ko ay nag-iiba ang tingin ko rito. Mula noon, mas lalo kong napansin ang mga nangyayari sa barangay. Halos bawat buwan ay may namamatay. Minsan matanda, minsan may sakit, pero mayroon ding mga pagkakataong parang biglaan lang. Hindi naman ibig sabihin na lahat ng pagkamatay ay misteryoso. Ang nakakatakot ay ang dami nila para sa isang maliit na lugar. Pati si Mama ay nagsimulang mapansin iyon. Minsan habang nagluluto siya, sabi niya sa akin, parang ang dalas ng may burol dito. Iyon din ang iniisip ko. Makalipas ang ilang buwan, umuwi na sila Lola at Tito sa Maynila. Pero hindi nila nakalimutang sabihan si Mama. Kung may pagkakataon kayong lumipat, pag-isipan ninyo. Hindi ko alam kung dahil sa sinabi nila o dahil sa mga nangyayari sa paligid, pero parang unti-unting nawalan ng sigla ang pamilya namin sa pagtira doon. Noong una, masaya kami sa tahimik na buhay sa probinsya. Pero kalaunan, may mabigat na pakiramdam na hindi maipaliwanag. Parang may lungkot sa lugar. Parang may anino na palaging nakasunod. Pagkatapos ng halos 1 taon, nagpasya ang mga magulang ko na lumipat na kami sa Kabayanan. Hindi nila sinabi ang totoong dahilan. Ang sabi lang nila, mas malapit sa trabaho o mas convenient. Pero sa loob-loob ko, alam kong may iba pa. Noong araw na paalis na kami, tumingin ako sa bundok sa huling pagkakataon. Nandoon pa rin ang krus na yon, katulad ng dati. Tahimik lang na walang ipinapakitang kahit ano. Pero hindi ko maalis sa isip ang lahat ng nangyari habang nakatira kami doon. Lumipas ang maraming taon. Nagtapos na akong mag-aral. Nagkaroon ng trabaho at sariling pamilya. Akala ko ay tuluyan ko nang nalimutan ang barangay na iyon.
Hanggang sa isang araw, nakasalubong namin ang isa naming dating kapitbahay. Nagkumustahan kami. Gaya ng dati, may nabanggit na naman siyang namatay sa barangay. Hindi ko alam kung nagkataon lang, pero nangyari rin iyon sa iba pang dati naming kakilala mula doon. At sa tuwing may nakakasalubong kami na taga-barangay na iyon, palaging may kwento tungkol sa isang bagong burol. At sa tuwing naririnig ko iyon, bumabalik sa isip ko ang malaking puting krus sa bundok. Mas masakit pa roon ang nangyari kay Tito. Ilang taon matapos kaming lumipat, siya naman ang nagpasyang manatili sa lugar na iyon dahil doon siya nag-asawa. Kalaunan, pumanaw din siya. Noong nalaman ko iyon, hindi ko maiwasang maalala ang gabi katabi ko siya sa kama at ang una niyang sinabi nang marinig namin ang iyak ng matanda. Puting krus. Hanggang ngayon, hindi ko masasabing may kinalaman nga ba ang krus sa lahat ng nangyari. Baka nagkataon lang ang lahat. Baka isa lamang itong lumang pamahiin. Pero bilang isang taong nanirahan doon at nakakita ng napakaraming burol sa maikling panahon, hindi ko rin kayang basta baliwalain ang lahat. May mga lugar na talagang may kakaibang pakiramdam. May mga lugar na kahit maliwanag ang araw ay parang may nakadikit na lungkot. At para sa akin, ang barangay na iyon ay isa sa mga lugar na iyon. Hindi ko na muling binalikan ng abandonadong seminaryo. Hindi ko na rin hinanap kung ano ang totoong kasaysayan ng Puting Krus. Mas gusto ko nang manatiling tanong ang lahat. Pero hanggang ngayon, kapag nakakakita ako ng malaking krus sa bundok o ng isang abandonadong gusali sa gitna ng kagubatan, bumabalik sa isip ko ang isang gabing may umiiyak na matandang babae. Ang amoy ng kandilang sinindihan namin at ang malamig na pakiramdam na parang may nakatingin mula sa dilim. At minsan, napapatanong pa rin ako, naroon pa rin kaya ang Puting Krus? At kung naroon pa rin ito, ilan na kaya ang mga pamilyang dumaan sa ilalim ng anino nito? Ilan pa kaya ang nagising sa kalagitnaan ng gabi dahil sa tunog ng pag-iyak ng balitang may isa na namang namatay? Hindi ko alam ang sagot. Alam ko lang, minsan kaming tumira sa isang tahimik na barangay sa Rizal, sa paanan ng isang bundok na may malaking Puting Krus. At kahit ilang taon na ang lumipas, dala ko pa rin ang mga alaala ng lugar na iyon. Isang lugar na para sa iba ay isang ordinaryong barangay lamang. Pero para sa akin ay mananatiling isang misteryo na hindi ko kailanman malilimutan. Hanggang dito na nga lang po at maraming salamat sa pakikinig. Sana ay nag-enjoy kayo at kinalabutan din sa kwentong ibinahagi natin ngayong gabi. At kung kayo naman ay may mga kwentong nais ibahagi ay maaari nyo itong isend sa ating official email na amangilawtaleshorrorph2026@gmail.com. Ito ang Amangilaw Tales. Maraming salamat at hanggang sa muli.